10 taong na sakripisyo, pinalitan ng panloloko. Habang naghahanda si Letty ng anibersaryo, nasa kama ng kanyang asawa ang itinuring niyang kapatid. "Wala kang kwenta. Lumayas ka!" Singhal ni Ramon, at itinaboy siya sa ulan, hiwalay sa anak. Ngunit ang kahong-kahoy ng kanyang abuela ang magiging sandata. Mula sa putikan, babangon si Letty, hindi para manira, kundi para maningil. Paano babaligtad ang mundo para sa mga walang hiya? Walang silbi ang babaeng iyan, Clarissa. Isang katulong na may titulo lang ng aswa, pero walang ibang alam gawin, kundi ang magpakaalipin sa kusina. Ang boses na yon, ang malamig at mapang-uyam na tinig ni Ramon, ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa puso ni Letty. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo ng kanilang bahay. Bit-bit ang isang tray ng pagkaing maingat niyang inihanda para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Ang usok mula sa mainit na sinigang ay humahaplos sa kanyang mukha. Isang mabalasik na paalala ng 3 oras na ginugol niya sa mainit na kusina para lamang bigyan ng paboritong pagkain ng asawa. Sa kabilang panig ng pinto, narinig niya ang malanding hagik-gik ni Clarissa. Ang pinsan ni Ramon na 3 taon na nilang pinatutuloy sa ilalim ng kanilang bubong. "Poor Ate Letty," wika ni Clarissa na tila may halong pait at tagumpay sa kanyang tinig. "If she only knew that while she's busy cooking for you, you're busy craving for me." Baka malunod siya sa sarili niyang luha. Nanginig ang mga kamay ni Letty. Ang porselanang tray na hawak niya ay unti-unting dumulas mula sa kanyang mga daliri. Hindi ito bumagsak ng may malakas na ingay, kundi tumama sa sahig at nagkapira-piraso. Ang mga puting labi ng plato ay nagkalat sa paanan ni Letty, gaya ng kanyang pagkawasak. Ang mainit na sabaw ay humalik sa kanyang balat, ngunit wala siyang naramdamang hapdi, kundi ang pamamanhid ng kanyang buong pagkatao. Bumukas ang pinto. Lumabas si Ramon. Maayos ang pananamit at walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa likod niya, nakatayo si Clarissa. Inaayos ang gusot sa kanyang damit habang nakangiti ng mapanukso. Walang paliwanag, walang paghingi ng tawad. Ang tanging sumalubong kay Letty ay ang mapanghamak na tingin ng lalaking ibinigay niya ang buong buhay. "Narinig mo naman siguro, di ba?" Malamig na sabi ni Ramon habang humahakbang palapit. "Tapos na ang laro, Letty. Pagod na akong makita ang mukha mo na laging amoy sibuyas at pawis. You're boring, you're uneducated, and you're a burden to my social life." Hindi makapagsalita si Letty. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng isang tuyong bara, at ang bawat paghinga ay parang paglunok ng bubog. Nais niyang sumigaw. Nais niyang itanong kung nasaan ang lahat ng mga pangako noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ngunit ang kanyang tinig ay tila ibinaon sa ilalim ng lupa. Lumitaw mula sa sala ang kanyang biyenan, si Doña Imelda, may hawak na mga dokumento. "Huwag ka nang mag-eskandalo, Letty. Pirmahan mo na ang mga papeles na ito. Pinatunayan na ng abogado ni Ramon na wala kang karapatan sa bahay na ito o sa kahit anong ari-arian ng pamilya Delgado. Utang mo sa amin ang lahat ng kinain mo sa loob ng 10 taon. Ang anak ko." Sa wakas ay nahanap ni Letty ang kanyang boses, isang mahinang kalos na halos hindi marinig. "Nasaan si Miguel?" "Miguel stays with us," mariing sagot ni Ramon. "Hindi ko hahayaan na lumaki ang anak ko sa piling ng isang inang walang direksyon sa buhay. I have already filed a case to prove you're mentally unstable. Sinong maniniwala sa isang basahan na katulad mo?" Sa isang iglap, kinaladkad ni Ramon si Letty patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ay tila pagpunit sa kaluluwa ng babae. Sinubukan niyang kumapit sa hamban ng pinto. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy hanggang sa dumugo ang kanyang mga daliri, ngunit mas malakas ang puot at kasakiman ng asawa. Inihagis siya ni Ramon sa labas ng bahay, diretso sa madilim na kalsada kung saan nagsisimula nang bumagsak ang malakas na ulan. Ang huling nakita ni Letty ay ang paglabas ng isang lumang kahong-kahoy
mula sa bintana ang baunan na pamana sa kanya ng kanyang abuela Rosa. Tumama ito sa putik, malapit sa kanyang kinasasadlakan. Kasunod nito ay ang mabigat na tunog ng paglapat ng pintong kahoy, ang pagkakandado ng rehas na bakal na tila naghihiwalay sa kanya mula sa lahat ng kanyang minamahal. Sa gitna ng hagupit ng ulan at ng dilim ng gabi, narinig ni Letty ang tinig ni Miguel mula sa ikalawang palapag. "Mama, Mama, huwag niyo pong iwanan si Mama." Niyakap ni Letty ang kanyang sarili habang ang ginaw ay unti-unting nanunuot sa kanyang mga buto. Nakadapa siya sa putikan, ang kanyang luha ay humahalo sa bawat patak ng ulan na humahampas sa kanyang likuran. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang maputlang pisngi. Ito na ba ang dulo ng kanyang buhay? Ang maiwang mag-isa, talunan, at walang kahit na ano, kundi ang isang lumang kahon sa gitna ng unos. O ito na ang simula ng isang bangungot na wala ng gisingan? Ang bawat patak ng ulan na nanunuot sa manipis na tela ng kanyang damit ay tila mga karayom na tumutusok sa nanginginig na balat ni Letty. Nagising siya sa ibabaw ng malamig at madulas na semento, kung saan ang amoy ng basang lupa at usok ng lungsod ay humahalo sa pait ng kanyang mga luha. Ang kanyang katawan ay tila isang lantang dahon na pilit na kumakapit sa sanga sa gitna ng malakas na ihip ng hangin. Wala siyang maramdaman, kundi ang bigat ng kanyang dibdib, isang uri ng sakit na mas matindi pa sa lamig na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sa bawat pagsubok niyang igalaw ang kanyang mga daliri, tanging ang gaspang ng maputik na kalsada ang kanyang nararamdaman, isang malupit na paalala na wala na siya sa malambot na kama ng mansyong itinuring niyang tahanan. Pilit siyang tumayo. Bit-bit ang tanging kayamanang natitira sa kanya, ang lumang kahong kahoy ni Abuela Rosa. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang mga tao sa paligid na nagsisimula ng lumabas para sa kanilang pang-araw-araw na gawain ay nagbabato ng mga tinging puno ng panghuhusga at pag-iwas. Ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na humuhuni sa kanyang pandinig, mga salitang gaya ng baliw, palaboy, at marumi. Ngunit para kay Letty, ang lahat ng ito ay wala kumpara sa tinig ni Miguel na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa dulo ng isang makipot na eskinita, ang amoy ng bagong saing na kanin at mainit na sabaw ay humaplos sa kanyang namumutlang mukha. Ang bawat singaw ng pagkain mula sa isang maliit at luma, ngunit malinis na karenderya ay tila isang paanyaya ng buhay sa gitna ng kanyang kamatayan. Lumingon si Letty sa karatula ng establishmento na bahagyang kumukupas na ang kulay, ang karenderya ni Tia Flora. Doon, sa harap ng nagbabagang kakalan, nakatayo ang isang matandang babae na may mukhang tila inukit ng panahon at karanasan. Ngunit may mga matang nagtataglay ng kakaibang liwanag. Hindi na nakayanan ng mga tuhod ni Letty ang bigat ng kanyang dusa. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin habang ang huling imaheng nakita niya ay ang paglapit ng matandang babae na may dalang isang malinis na tela. Nang muling imulat ni Letty ang kanyang mga mata, hindi na ang malamig na semento ang kanyang nararamdaman, kundi ang init ng isang manipis na kumot na amoy araw. Nakahiga siya sa isang maliit na papag sa likod ng karenderya. Ang bawat paghinga niya ay hindi na sinasakal ng lamig ng ulan. Lumapit si Tia Flora, hawak ang isang mangkok ng mainit na lugaw na may kasamang luya. Naupo ang matanda sa tabi niya at marahang hinaplos ang kanyang buhok. "Kain ka muna, Hiya. You look so pale, parang nakakita ng multo. Huwag mong hayaang talunin ka ng gutom. Dahil ang taong gutom ay madaling sumusuko sa laban." Wika ni Tia Flora sa tono na tila isang nanay na matagal nang naghihintay sa kanyang anak. "Don't worry about the payment. Hindi ko ugali ang magtaboy ng taong nangangailangan." Nagsimulang uminom ng sabaw si Letty
At sa bawat paglagok niya, tila unti-unting nanunumbalik ang daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang bawat subo niya ay may kasamang hikbi na pilit niyang pinipigilan. Matapos kumain, hiningi niya ang kanyang kahong kahoy. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang kanyang mga daliri ay marahang sumasalat sa mga ukit ng kahoy na tila binabasa ang kasaysayan ng kanyang pinagmulan. "Miguel, pangako, hindi ako susuko." Bulong niya sa katahimikan ng silid. "Gagawa ako ng paraan. Babawiin kita sa mga taong kumuha sa'yo. Gagawin ko ang lahat, kahit magmula ako sa putik." Sa gitna ng kanyang pagluha, napansin ni Letty ang isang maliit na bahagi ng kahoy sa ilalim ng kahon na tila bahagyang nakausli. Marahan niyang ginalaw ang kanyang mga kuko upang buksan ang isang lihim na siwang na hindi niya napansin sa loob ng maraming taon. Sa loob ng maliit na espasyong yon, nakatago ang isang susi na puno na ng kalawang ngunit tila may taglay na bigat at kahalagahan. Ang bawat ukit ng susi ay tila may gustong sabihin, isang misteryong naiwan ni Abuela Rosa na tila naghihintay lamang sa tamang panahon upang mabuksan. Napatitig si Letty sa susing hawak niya habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mas mabilis. Ano ang layunin ng susing ito sa gitna ng kanyang paghihirap? Ito ba ay isang bagong pag-asa o isa lamang muling paalala ng mga lihim na baon ng nakaraan na maaaring lalong magpabigat sa kanyang kasalukuyan? Sa ilalim ng malabo at dilaw na liwanag ng isang bombilya, maingat na ipinasok ni Letty ang kinalawang na susi sa siwang ng lumang kahon. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng lumang bakal ang narinig sa loob ng silid, tanda na ang lihim na itinatago ng panahon ay handa nang magpakita. Nang bumukas ang isang maliit at nakatagong bahagi sa ilalim ng kahon, tumambad sa kanya ang isang kuwadernong balot ng kupas na tela. Sa unang pahina nito, nakasulat ang mga salitang tila iginuhit ng isang kamay na puno ng pagmamahal. Luha ang nagpapatapang sa timpla ng buhay. Ang bawat titik ay tila isang haplos mula sa kanyang Abuela Rosa, isang paalala na ang bawat pait na nararanasan niya ngayon ay sangkap lamang para sa isang mas matatag na bukas. Hindi hinayaan ni Letty na lamunin siya ng sariling pighati. Kinabukasan, maaga siyang gumising upang tulungan si Tia Flora sa karenderya. Kahit masakit pa ang kanyang buong katawan at tila mabigat ang bawat hakbang, pilit niyang tinalo ang pagod. Nagsimula siya sa pinakamababang gawain, ang pagkayod ng mga sunog na ililalim ng kaldero at ang paglilinis ng mga mesa. Ang kanyang mga kamay na dati ay malambot at laging may bango ng mamahaling losyon ay unti-unti nang namumula at nagkakalyo. Ngunit sa bawat hapdi ng kanyang balat, mas tumitindi ang apoy ng kanyang determinasyon. "Hija, dahan-dahan lang, baka mabinat ka." Pag-aalala ni Tia Flora habang nag-aayos ng mga rekado. "Ayos lang po ako, tiya. Gusto ko pong makatulong sa abot ng makakaya ko. Ayokong maging pabigat," sagot ni Letty na may pilit na ngiti. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang ito lamang ang tanging paraan upang hindi niya maisip ang pangungulila sa kanyang anak. Nang magtungo siya sa palengke upang mamili ng mga sangkap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Letty. Nakasalubong niya ang kanyang mga dating kapitbahay sa subdivision. Ang mga babaeng dati ay kasama niya sa mga marangyang tanghalian. Ang kanilang mga mata na dati ay puno ng pekeng na pangiti ay napalitan ng mapanghusgang tingin. Narinig niya ang kanilang mga bulungan na tila mga talim na humihiwa sa kanyang dangal. Sinasabi nilang kaya raw siya pinalayas ni Ramon ay dahil nahuli siyang may ibang lalaki, na siya ay isang taksil at walang kwentang ina. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Ngunit pinili ni Letty na manatiling tahimik. Humigpit ang kapit niya sa kanyang bayong. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa palad hanggang sa makaramdam siya ng tunay na sakit. Isang pisikal na hapdi na panakip sa sugat ng kanyang puso. Pagbalik sa karenderya,
Dinala ni Letty ang lahat ng kanyang emosyon sa harap ng kalan. Binuksan niya ang kwaderno ng kanyang abuela at sinunod ang recipe ng sinigang na may kakaibang timpla. Habang hinihiwa ang mga gulay at pinapakuluan ang sampalok, tila ang bawat hiwa ay pagtatabas ng kanyang mga alaala. Nang ihain ng ulam, isang maliit at madungis na batang lalaki ang lumapit sa kanya. Ang bata ay tila ilang araw nang hindi nakakakain ng maayos. Marahang inilapag ni Letty ang isang mangkok ng mainit na sabaw sa harap nito. Nang higupin ng bata ang sabaw at ngumiti ng may ningning sa mga mata, naramdaman ni Letty ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa realization na kahit sa gitna ng kanyang pagkawasak, may kakayahan pa rin siyang magbigay ng ginhawa sa iba. Samantala, sa isang marangyang subdivision, hawak ni Clarissa ang kanyang telepono habang nakasilip sa bintana ng dati ay kwarto ni Letty. Yes, sigurado ako. Nakita siya sa lumang karinderya sa kabilang distrito. Make sure na hindi na siya makakabalik dito. Takutin niyo, saktan niyo kung kailangan. Basta mawala siya sa paningin ni Ramon. Bulong niya sa kabilang linya. Ang kanyang tinig ay puno ng lason at inggit. Habang nagliligpit si Letty ng mga huling pinagkainan sa karinderya ni Tia Flora, isang biglaang pagbabago sa paligid ang nagpatahimik sa gabi. Isang marahas na pagtulak sa pinto ang bumasag sa katahimikan, dahilan upang tumalsik ang mga upuang kahoy sa semento. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking may mga mukhang tila galing sa impyerno. Ang kanilang mga titig ay nakapako kay Letty. Ang isa sa kanila ay may hawak na bakal na pamalo na dahan-dahang idinidikit sa mga lamesang kakaayos pa lamang ni Letty. Sino sa inyo ang nagngangalang Letty? Ang tanong ng lalaki, isang tinig na tila galing sa kailaliman ng lupa na nagpangatog sa mga tuhod ng lahat ng naroon. Napatingin si Letty sa lumang kahon ng kanyang abuela na nasa sulok, habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na naghahatid ng babala ng panganib. Inihampas ng lalaki ang isang puting papel sa ibabaw ng lamesang kahoy dahilan upang mayanig ang mga basong nakapatong doon at tumapon ang natitirang tubig sa semento. Ang bawat titik sa dokumentong yon ay tila mga itim na langgam na gumagapang at kumakain sa huling hibla ng pag-asa ni Letty. Ito ay isang temporary restraining order, isang legal na pader na itinayo ni Ramon upang pigilan siyang makalapit sa sariling anak. Galing iyan sa abogado ni Sir Ramon, wika ng lalaking may malaking peklat sa mukha, habang ang kanyang tinig ay naghahatid ng malamig na kilabot sa loob ng karinderya. Huwag kang magkakamaling magpakita sa subdivision o kahit sa eskwelahan ng bata. Kapag lumabag ka, hindi lang ulan ang sasalubong sa'yo sa kalsada, kundi ang rehas ng kulungan. Nanigas ang buong katawan ni Letty. Ang kanyang mga kamay ay unti-unting nanghina, sapat upang bitawan ang basahang hawak niya na dahan-dahang bumagsak sa sahig. Ang hangin sa loob ng maliit na silid ay tila naglaho, iniwan siyang humihingal at pilit na kumakapit sa gilid ng lamesa upang hindi tuluyang mabuwal. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang matulis na hapdi sa kanyang lalamunan, isang uri ng pagsakal na hindi gawa ng kamay kundi ng kawalang katarungan. Matapos baligtarin ng mga lalaki ang ilang upuan at mag-iwan ng banta sa pamamagitan ng kanilang mga nananakot na tingin, muli silang lumabas at naglaho sa dilim. Naiwan si Letty na nakatitig sa kawalan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa maliit na bodega kung saan siya natutulog. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag, inilabas niya ang isang luma at lukot na larawan ni Miguel. Niyakap niya ang litrato sa kanyang dibdib. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mayanig ng mga hikbing, walang tunog, ngunit puno ng pait. Ang bawat luha na pumapatak sa plastik ng larawan ay tila mga marka ng kanyang pagkatalo bilang isang ina. Lumapit si Tia Flora at naupo sa tabi niya. Ang matanda ay walang sinabi,
kundi ang marahang paghagod sa likuran ni Letty. Ang mainit na palad ng matanda ay tila isang gamot sa nanlalamig na kaluluwa ni Letty. "Tia, bakit ganito?" bulong ni Letty. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi na lumalabas. "Pinagkait na nila ang lahat sa akin. Pati ba naman ang karapatang masilayan ng anak ko? Anong kasalanan ko, kundi ang magmahal ng sobra?" Ang mundong ito, Letty, ay madalas na hindi patas sa mga taong may mabuting puso, sagot ni Tia Flora sa isang malalim at mapait na tono. "Pero tandaan mo, ang agos ng tubig ay hindi habang buhay na pababa. Darating ang panahon na ang lahat ng luha mo ay magiging dagat na lulunod sa kanila. Sa ngayon, kailangan mong magpakatatag. Huwag mong hayaang makita nila na durog ka. Dahil doon, sila kumukuha ng lakas." Kinabukasan, sa kabila ng banta, hindi napigilan ng TRO ang puso ng isang ina. Nagtungo si Letty sa tapat ng paaralan ni Miguel. Suot ang isang malapad na sombrero at malaking salamin upang hindi makilala. Nakatayo siya sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malaking gate ng eskwelahan. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng paghihintay. Nang dahan-dahang bumukas ang gate, lumitaw ang isang mamahaling sasakyan. Huminto ito sa harap at doon ay bumaba si Clarissa na nakasuot ng isang magarbo at kulay pulang bestida na tila sumisigaw ng tagumpay. Lumabas si Miguel mula sa loob ng paaralan. Bit-bit ang kanyang bag. Ang mukha ng bata ay walang bakas ng kagalakan. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang pamilyar na anino sa gitna ng maraming tao. Ngumiti si Clarissa ng napakalapad, isang ngiting mapanlinlang at puno ng kaplastikan. Sinubukan niyang yakapin ang bata at hinalikan ito sa pisngi sa harap ng ibang mga magulang na tila ipinapakita na siya ang bagong ina sa buhay ng bata. Ngunit sa isang iglap, marahas na kumawala si Miguel mula sa mga bisig ni Clarissa. Inilayo ng bata ang kanyang sarili at tiningnan ng babae ng may halong puot at pandidiri. "Huwag mo akong hawakan!" Ang sigaw ni Miguel na umaling-aungaw sa buong paligid, dahilan upang mapalingon ang lahat ng mga naroon. "Hindi kita nanay. Nasaan ang mama ko? Ang sama mo. Ikaw ay hindi ko nanay." Mula sa likod ng puno, napakagatlabi si Letty hanggang sa lumabas ang bakas ng dugo. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Nais niyang tumakbo, nais niyang yakapin ang kanyang anak at sabihing narito lang siya. Ngunit ang puting papel na iniwan ng mga lalaki kagabi ay tila isang kadenang nakagapos sa kanyang mga paa. Ang bawat sigaw ni Miguel ay tila isang tawag ng saklolo na hindi niya masagot. Isang katanungang bumabaklas sa kanyang huling lakas. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang makitang nagdurusa ang kanyang anak sa kamay ng mga taong nagnakaw ng kanyang buhay? Sa maliit na kusina ng karinderya, ang bango ng toyo, suka at bawang ay dahan-dahang humahalo sa mainit na hangin. Isang pamilyar na samyo na tila nagbabalik sa mga alaala ng masayang kahapon. Maingat na hinahalo ni Letty ang nilulutong adobo. Ang kanyang mga galaw ay puno ng katumpakan at pagmamahal na tila ba ang bawat ikot ng sandok ay isang paraan ng paglalabas ng lahat ng sakit at puot na nakakubli sa kanyang puso. Ang karne ay dahan-dahang lumalambot sa loob ng kumukulong sarsa. Sumasabay sa dahan-dahang paglambot din ng kanyang kalooban habang ibinibuhos ang kanyang buong pagkatao sa bawat rekado. Para kay Letty, ang pagluluto ay hindi na lamang isang trabaho, kundi isang dasal na sana ay umabot ang lasa nito sa kanyang anak na si Miguel. Sa gitna ng abalang tanghalian, pumasok ang isang lalaki na may tindig na kagalang-galang, ngunit may mga matang nagtataglay ng isang malalim at tila permanenteng lungkot. Si Attorney Gabriel ay naupo sa isang bakanteng sulok.
Ang kanyang suot na itim na Amerikana ay tila hindi nababagay sa simpleng kapaligiran ng karinderya. Ngunit ang kanyang kilos ay walang bakas ng pagmamataas. Nang ilapag ni Letty ang plato ng adobo sa harap niya, sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang kakaibang kuryente ng pagkilala sa kapwa-sugatang kaluluwa ang dumaan sa pagitan nila, bagaman walang salitang binigkas. Dahan-dahang tinikman ni Gabriel ang pagkain. Sa unang subo pa lamang, napatigil siya. Ang lasa ng adobo ay hindi lamang basta masarap. Ito ay may kaluluwa. Tila bumalik sa kanyang gunita ang imahe ng kanyang yumaong asawa. Ang mga hapong puno ng tawanan at simpleng kaligayahan. Isang butil ng luha ang dahan-dahang nangilid sa kanyang mga mata. Isang reaksyong hindi niya inaasahan mula sa isang simpleng pagkain sa kalsada. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag nang pumasok ang isang grupo ng mga kababaihang nakasuot ng mamahaling alahas at may bitbit na mga designer bags. Sila ay mga dating kaibigan ni Ramon, ang mga taong dati ay nakakasama ni Letty sa mga marangyang pagtitipon. Pagkakita kay Letty na may suot na maruming epro at may bakas. Nanguling sa pisngi, ang kanilang mga mukha ay agad na nabalot ng panghahamak. "Oh my God, is that really you, Letty?" Ang maingat ngunit puno ng panunuyang wika ng isa sa mga babae habang tinatakpan ng ilong ng isang panyo. "I heard you hit rock bottom, pero hindi ko akalain na aabot ka sa ganito. Amoy usok at pawis ka na, dear. Nakakasuka ang ambiance dito. It's so cheap and dirty." Baka naman kaya siya pinalayas ni Ramon dahil pati ang panlasa niya ay naging kasing mababaw na ng karinderyang ito. Dugtong pa ng isa habang tumatawa ng mahinhin na tila ba ang pagkatao ni Letty ay isang malaking biro. Nanginig ang mga kamay ni Letty habang hawak ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay namula sa hiyang nararamdaman. Ang kanyang mga mata ay pilit na nakatingin sa sahig upang hindi makita ang kanilang mapanghusgang mga titig. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang lahat ng pakiramdam ng pagiging walang kwenta na itinanim ni Ramon sa kanyang isipan. Bago pa man makapagsalita ang mga babae ng susunod na insulto, dahan-dahang tumayo si Gabriel mula sa kanyang upuan. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit may bigat ng awtoridad na nagpatahimik sa buong karinderya. Ang tunay na mura at marumi ay hindi ang lugar na ito, kundi ang mga salitang lumalabas sa inyong mga bibig. Wika ni Gabriel habang tinititigan ang mga babae ng may matalim na sulyap. Ang babaeng iniinsulto nyo ay may kakayahang magbigay ng ginhawa sa pamamagitan ng kanyang sining, habang kayo ay walang ibang alam gawin kundi ang manira ng kapwa. Kung wala kayong balak kumain, mas mabuting lisanin nyo na ang lugar na ito bago ko pa maalala ang mga batas tungkol sa defamation at harassment. Napatulala ang mga babae. Hindi nila inaasahan na may isang lalaking kagalang-galang ang magtatanggol sa isang tila tagapagsilbi lamang. Sa takot na mapahiya sa harap ng isang tila makapangyarihang tao, nagmamadali silang lumabas. Ang tunay na ingay ng kanilang mga takong sa semento ay tila isang hudyat ng kanilang pagkatalo. Hinarap ni Gabriel si Letty na hanggang ngayon ay nanginginig pa rin. Kinuha niya ang kanyang puting panyo at marahang iniabot ito sa babae mo. Sa sandaling magkadikit ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Letty ang isang uri ng proteksyon na matagal na niyang hindi nararanasan. Isang init na hindi nanggaling sa kalan, kundi sa isang pusong nakauunawa. Huwag mong hayaang diktahan ng kanilang mga salita ang iyong halaga. Mahinang sabi ni Gabriel, ang kanyang tinig ay puno ng respeto. "The food you make, it's beautiful. It has a soul. You are not what they say you are." Ngumiti ng bahagya si Letty, isang nangiting may halong hiya at pasasalamat. Inilabas ni Gabriel ang kanyang danhadi at inilapag sa lamesa. "I am Attorney Gabriel. Kung kailangan mo ng tulong, legal man o kahit kausap, huwag kang mag-atubiling tawagan ako." Nang makaalis si Gabriel,
Nanatiling nakatayo si Letty sa gitna ng karinderya. Tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Ngunit ang sandali ng katahimikan ay muling nabasag nang maramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono at binuksan ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Miguel is having a severe fever right now. Halos hindi na siya makahinga, pero ayaw siyang dalhin ni Ramon sa ospital dahil ayaw niyang mag-eskandalo. Come here now, if you still want to see your son alive. Ang cellphone ay dahan-dahang dumulas mula sa kamay ni Letty at bumagsak sa sahig. Ang kanyang paningin ay nagdilim habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng isang paparating na trahedya. Ano ang gagawin niya? Lalabagin ba niya ang batas na nagbabawal sa kanya o hahayaan niyang malagay sa panganib ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak? Ang gabi ay binalot ng madilim na anino ng pag-aalinlangan habang si Letty ay nakatayo sa tapat ng naglalakihang rehas ng mansyon ng mga Delgado. Ang bawat butil ng ulan na humahampas sa kanyang balat ay tila mga paalala ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. Mula sa labas, nakatingala siya sa bintana ng silid ni Miguel kung saan ang mahinang liwanag ng lampara ay nagpapakita ng isang aninong hindi gumagalaw. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla ng dibdib, nag-uunahan ng kaba at ang matinding pagnanais na pasukin ang bahay, yakapin ang anak, at damhin ang init ng noo nito. Ngunit ang banta ng mga lalaking may mapupusok na tingin at ang puting papel ng batas ay tila mga kadenang pumipigil sa kanyang bawat hakbang. Kinagat ni Letty ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Isang pisikal na hapdi na panakip sa mas malalim na sugat ng kanyang kaluluwa. Bumalik siya sa karinderya ni Tia Flora na ang mga mata ay puno ng tuyong luha, ngunit may bagong ningas ng determinasyon. Hindi siya maaaring manatiling biktima lamang. Kung nais niyang makuha muli si Miguel, kailangan niyang patunayan na siya ay may kakayahan, na siya ay hindi ang basahan na itinapon ni Ramon sa kalsada. Sa tulong ni Tia Flora, nagtayo si Letty ng isang maliit na silya at lamesa sa harap ng karinderya. Isang simpleng karatula na gawa sa karton ang kanyang isinabit, kung saan nakasulat ang mga salitang kusina ni Letty. Ito ang kanyang simula, ang kanyang maliit na kaharian kung saan ang mga recipe ni Abuela Rosa ang magsisilbing sandata. Hindi nagtagal. Ang bango ng mga lutuin ni Letty ay nagsimulang umakit ng mga tao. Ang bawat plato ng pagkain na kanyang inihahain ay tila may kasamang kwento ng pag-asa. Doon ay muling nagpakita si Attorney Gabriel, ngunit sa pagkakataong ito ay may kasama siyang isang maliit na batang babae na may mga matang tila bituin sa liwanag. Tita Letty, can I have some of your special adobo po? Daddy says it's the best in the world. Wika ng batang si Chloe, ang anak ni Gabriel, habang ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak sa laylayan ng apron ni Letty. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Letty ang isang malambot na haplos sa kanyang puso. Ang amoy ng bata, ang inosenteng tinig nito, ay tila isang gamot sa kanyang pangungulila kay Miguel. Yumuko si Letty at marahang hinaplos ang pisngi ni Chloe. Ang bawat haplos niya ay puno ng ingat, na tila ba ang bata ay isang mamahaling porselana na maaaring mabasag sa isang maling galaw. Of course, sweetheart, dadalan kita ng pinakamasarap na bahagi. Sagot ni Letty, ang kanyang tinig ay nanginginig sa labis na emosyon. Sa bawat pagngiti ni Chloe, nakikita ni Letty ang mukha ni Miguel, at ang pagnanais niyang lumaban ay lalong nag-alab. Habang kumakain ang mag-ama, naupo si Gabriel sa tapat ni Letty. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-aalala. Inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilapag ito sa lamesa. Ang bawat paglatag ng papel sa ibabaw ng kahoy ay tila isang hakbang
patungo sa katotohanan. Letty, I spent the whole night reviewing the documents you mentioned. Pinatingnan ko rin ang mga kopya ng marriage contract at ang mga deed of sale na sinasabi ni Ramon. Seryosong pahayag ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit puno ng bigat. Something doesn't add up. Ang mga pirma mo rito, sa unang tingin ay tila sayo. Pero kung susuriing mabuti sa ilalim ng magnifying lens, halatang may mga pag-aalinlangan sa bawat kurba ng panulat. It's too perfect, yet too shaky. Napatigil ang paghinga ni Letty. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang susi na nagbubukas sa mga pinto ng nakaraan na pilit ipinid ni Ramon. Kinuha niya ang isa sa mga papel. Ang kanyang mga daliri ay marahang sumalat sa itim na tinta na naroon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang uri ng ritmo na naghahatid ng takot at galit. Anong ibig mong sabihin, attorney? Tanong ni Letty. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dokumento. Peke ang mga pirma mo, Letty. Ramon forged your signatures para ilipat ang lahat ng ari-arian sa pangalan niya at ni Clarissa bago ka pa man niya pinalayas. Sagot ni Gabriel habang tinititigan si Letty ng diretso sa mga mata. He didn't just throw you out. He stole your identity and your future. But this is our weapon. This can bring him down and give you back your son. Nanlamig ang buong katawan ni Letty. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa kanya. Iniwan siyang humihingal sa gitna ng karagatan ng pandaraya. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na 10 taon na nagsilbi at nagmahal sa isang lalaking nagnakaw ng kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng katahimikan ng karinderya, isang katanungan ang pilit na kumakatok sa kanyang isipan. Sapat na ba ang ebidensyang ito upang labanan ng isang makapangyarihang pamilya? O ito ay magsisilbing mitya lamang ng isang mas malaking panganib na maaring tuluyang maglayo sa kanya kay Miguel? Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Delgado, ang hangin ay tila laging may dalang bigat na hindi kayang pawiin ng kahit anong mamahaling aircon. Sa hapagkainan, nakaupo si Miguel sa harap ng isang pinggan ng pagkaing puno ng mga bitamina, ngunit walang kahit anong lasa ng pagmamahal. Ang bata ay tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan, habang ang kanyang maliit na kamay ay marahang pinaglalaruan ng kutsara. Sa kabilang dulo, abala si Clarissa sa pagtingin sa kanyang mga kuko. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng inis habang pinapanood ang bata. Kumain ka na, Miguel. Huwag kang mag-inarte dahil hindi babalik ang nanay mo kahit magutom ka pa riyan. Ang matalim na wika ni Clarissa, ang kanyang boses ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan ng silid. Nang hindi kumibo ang bata, marahas na tumayo si Clarissa. Ang pagtama ng kanyang upuan sa sahig ay lumikha ng isang matinding tunog na nagpayanig sa mga basong kristal. Hindi na napigilan ni Ramon ang kanyang sarili. Pumasok siya sa silid na ang mukha ay balot ng pagod at stress mula sa mga bumabagsak na stock ng kanyang kumpanya. Sa halip na protektahan ng anak, isang malamig na sulyap lamang ang ibinigay niya bago muling bumalik sa kanyang pakikipag-usap sa telepono, humihingi ng karagdagang utang sa kung sino. Ang mansyong dati ay puno ng pangarap, ay tila naging isang gintong hawla na puno ng puot at pagkukunwari. Samantala, sa kabila ng lungsod, ang kusina ni Letty ay tila isang mitya ng liwanag sa gitna ng dilim. Ang bawat paghiwa ni Letty sa mga sariwang gulay ay may kasamang bagong lakas. Ang kanyang mga mata ay hindi na namamaga sa pag-iyak. Sa halip, ang mga ito ay nagliliyab sa determinasyon. Ang mga suki ng karinderya ay dahan-dahang dumarami. Ang bango ng kanyang nilulutong pagkain ay tila isang magnet na humihila sa mga taong naghahanap ng tunay na lasa ng tahanan. Isang hapon, habang namimili ng mga sangkap sa isang malaking mall, hindi inaasahan ni Letty ang isang tagpo na magpapabilis muli sa tibok ng kanyang puso.
Sa gitna ng isang mamahaling butik, nakatayo si Clarissa, napapaligiran ng mga bagong biling designer bags at mga damit na tila galing sa ibang mundo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng maraming tao. Isang sandali kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay nagsalpukan. Dahan-dahang lumapit si Clarissa. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pagpapakita ng kapangyarihan. Oh, look who's here. Ang ex-wife na naging kusinera ng mga dukha. What are you doing here, Letty? Namamalimos ka ba ng mga tira-tirang tela? Huminga ng malalim si Letty. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig gaya ng dati. Tiningnan niya si Clarissa ng diretso sa mga mata. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dignidad. I am here to buy what I need, Clarissa. Unlike you, hindi ko kailangang magnakaw ng buhay ng iba para lang maging maayos ang suot ko. You can wear all the diamonds in the world, pero kahit kailan, hindi mo mababago ang katotohanang ikaw ay isang anino lamang. Namula ang mukha ni Clarissa sa matinding galit. How dare ka? You're just a servant. You're nothing but a boring housewife na itinapon sa basurahan. I was a housewife, yes, but I was never a servant. Kalmadong sagot ni Letty. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit puno ng bigat na tila isang huling hatol. And soon, Clarissa, the truth about the signatures will come out. At kapag nangyari iyon, tignan natin kung sino sa atin ang talagang mapupunta sa basurahan. Iniwan ni Letty ang babaeng nakatulala at nanginginig sa takot na baka ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay tuluyan ng mabunyag. Pagbalik sa karenderya, ibinahagi ni Letty ang nangyari kay Attorney Gabriel. Sa loob ng opisina ng abogado, ang bawat dokumento ay maingat na nakalatag. Mga ebidensyang unti-unting bumubuo sa isang dambuhalang kaso laban kay Ramon. Letty, we found something else. Wika ni Gabriel habang inaayos ang kanyang salamin. Ang kanyang titig ay puno ng pag-aalala. Ramon is not just losing money. He's using shell companies to siphon off what's left of your shared assets. At ang mas malala, Clarissa is the primary beneficiary of those transactions. They are planning to leave the country once the debts become too much to handle. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likuran ni Letty. Paano si Miguel? He won't just leave my son, right? That's the thing, sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang babala ng isang paparating na unos. May nakuha kaming impormasyon mula sa isang dating kasambahay nyo na pinaalis din nila kamakailan. Bago pa man makapagsalita si Letty, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang pangalan ng kanyang dating katulong, si Maria, ang lumitaw sa screen. Sa pagpindot ni Letty sa sagot, ang bawat salitang lumabas sa kabilang linya ay tila isang bomba na sumabog sa kanyang pandinig. Ma'am Letty, kailangan niyo pong magmadali. Narinig ko po si Ma'am Clarissa na kausap ang isang ahensya sa abroad. Ma'am, lalakarin na po nila ang mga papeles ni Miguel. Itatago po nila ang bata sa isang orphanage sa ibang bansa para hindi niyo na siya mahanap kailanman. Ma'am, aalis na po sila bukas. Ang cellphone ay dahan-dahang dumulas mula sa kamay ni Letty. Ang tunay na ingay ng pagbagsak nito sa carpet ay tila hindi na narinig ng kanyang diwa. Ang kanyang paningin ay nagdilim habang ang bawat segundo ay tila isang mabilis na pag-agos ng tubig na hindi niya kayang pigilan. Paano niya maliligtas ang kanyang anak bago ito tuluyang mawala sa kanyang mga bisig ng habambuhay? Sa loob ng tahimik na opisina ni Attorney Gabriel, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Letty na tila isang sugatang ibon na nawalan ng hangin. Ang balitang balak itago si Miguel sa ibang bansa ay tila isang dambuhalang kuko na sumasakal sa kanyang leeg. Nanginig ang kanyang buong katawan at ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo sa sobrang takot. Muntik na siyang mabuwal, ngunit bago pa man tumama ang kanyang mga tuhod sa sahig, naramdaman niya ang dalawang matitipunong kamay na sumalo sa kanyang mga balikat. Letty, huminga ka. Tumingin ka sa akin. I won't let that happen.
Hinding-hindi ko hahayaan na ilayo nila si Miguel sa'yo. Ang mahinahon, ngunit mariing tinig ni Gabriel ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa isipan ni Letty. Inakay siya ng abogado paupo sa malambot na sofa at hindi nito binitawan ang kanyang kamay hanggang sa kumalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, ang init ng palad ni Gabriel ay nagpadama kay Letty ng isang uri ng kaligtasan na matagal na niyang kinalimutan. Lumipas ang mga oras at ang kadiliman ng gabi ay tuluyan ng bumalot sa lungsod. Sa halip na umuwi at magpahinga, pinili ni Gabriel na manatili sa tabi ni Letty sa loob ng karinderya. Ang lamesang kahoy na dati ay puno ng mga pinggan ay natabunan ngayon ng naglalakihang tumpok ng mga papeles, resibo at mga lihim na dokumento ng bangko. Ang bawat pahina na kanilang sinusuri ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting naglalantad sa kasuklam-suklam na katotohanan ng pandaraya ni Ramon. Look at this, Letty. Inilipat ni Ramon ang pondo sa isang account na hindi dumaan sa inyong joint name. Ito ang patunay na matagal na niyang pinaplano ang lahat. Paliwanag ni Gabriel habang itinuturo ang mga numero gamit ang kanyang panulat. Dahil sa sobrang pagod, dahan-dahang bumagsak ang mga talukap ng mata ni Letty. Ang kanyang ulo ay unti-unting humilig sa gilid at sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay dahan-dahang sumandal sa balikat ni Gabriel. Napatigil ang abogado sa kanyang ginagawa. Naramdaman niya ang banayad na paghinga ni Letty at ang amoy ng luyang hinalo sa tsaa na nanatili sa buhok ng babae. Imbes na gumalaw, nanatiling estatwa si Gabriel. Marahan niyang hinubad ang kanyang Amerikana at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Letty upang protektahan. Ito mula sa lamig ng gabi. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng abogado habang pinagmamasdan ang mapayapang mukha ni Letty sa kabila ng lahat ng dusa nito. Nang sumapit ang madaling araw, ang liwanag ng bukang liwayway ay sumilip sa bintana, kasabay ng pagdating ng isang mahalagang balita. Isang kilalang mamamahayag ang naglathala ng isang artikulo tungkol sa muling pagbangon ni Letty. Ang pamagat na ang lasang hindi kayang nakawin. Ang pagbangon ni Letty Montemayor ay mabilis na kumalat sa mga social media at pahayagan. Ang artikulong ito ay hindi lamang tungkol sa masarap na pagkain, kundi tungkol sa katatagan ng isang inang hinarap ang kawalang katarungan. This is it, Letty. Ang atensyong ito ang magiging proteksyon natin. Hindi na nila magagawang itago si Miguel nang walang nakakapansin. Wika ni Gabriel habang ipinapakita ang balita sa kanyang tablet. Ngunit ang panandaliang galak ay naputol nang marinig nila ang mabilis na paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng karinderya. Ang tunay na ingay ng pagkiskis ng gulong sa semento ay tila isang babala ng panganib. Mula sa loob, nakita ni Letty ang pagbaba ni Ramon mula sa kanyang mamahaling SUV. Ang mukha ng kanyang dating asawa ay balot ng puot at desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hawak ang nakatuping pahayagan kung saan nakalathala ang mukha ni Letty. Dahan-dahang lumakad si Ramon patungo sa pintuan ng karinderya. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng mabigat na marka sa basang lupa. Huminto siya sa harap ni Letty at sa unang pagkakataon, hindi ang takot ang nanaig sa puso ng babae, kundi ang isang matalim na katahimikan. Akala mo ba ay sapat na ang drama na ito para talunin ako, Letty? Ang boses ni Ramon ay tila isang galing sa kailaliman ng lupa, puno ng pagbabanta at pait. You think this lawyer can save you? You're just making it worse for Miguel. Isang salita ko lang. At hinding-hindi mo na muling masisilayan ang anak mo kahit sa anino man lang. Tumingin si Letty kay Gabriel at pagkatapos ay muling hinarap si Ramon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang epraw, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Sa gitna ng tensyon na tila sasabog sa loob ng maliit na silid, isang katanungan
ang pilit na lumabas sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang desperadong lalaki upang mapanatili ang kanyang kasinungalingan at sapat na ba ang bagong lakas ni Letty upang harapin ang huling barahan ni Ramon? Ang sikat ng araw ay tila naging maputla habang bumababa si Ramon at Clarissa mula sa kanilang marangyang sasakyan. Ang kanilang bawat hakbang sa tapat ng kusina ni Letty ay nagdadala ng hanging puno ng puot at pagmamayabang. Tiningnan ni Ramon ang paligid ng may matinding pandidiri. Ang kanyang ilong ay bahagyang nakakunot habang pinagmamasdan ang mga simpleng lamesang kahoy at ang mga taong payapang kumakain. Si Clarissa naman ay nakakapit sa braso ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanunuya habang pinupunasan ng kanyang sapatos na tila ba ang alikabok ng kalsada ay isang nakamamatay na lason. "You really belong here, Letty," wika ni Ramon habang humihinto sa harap ng asawa. Ang kanyang tinig ay puno ng sarkasmo. Amoy usok, amoy pawis, at napapaligiran ng mga taong kasing baba ng katayuan mo. "This place is a disgrace to the Delgado name." Kinuha ni Ramon ang isang makapal na bundle ng pera mula sa kanyang bulsa at walang pakundangan itong inihagis sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang mga perang papel ay nagkalat. Ang ilan ay nahulog sa lupa, ngunit hindi ito pinansin ni Ramon. "Ayan, kunin mo ang perang iyan at umalis ka na sa lugar na ito. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo sa mga pahayagan. Stop this nonsense business of yours bago ko patuluyang maisip na wala ka na talagang katinuan." Hindi kumibo si Letty. Ang kanyang mga kamay na may bakas ng uling ay nanatiling nakahawak sa kanyang sandok. Tumingin siya sa pera at pagkatapos ay muling itinaas ang kanyang paningin kay Ramon. Walang takot, walang luha. Ang tanging naroon ay ang isang matalim na katahimikan na tila ba ang bawat segundong lumilipas ay isang paghahanda para sa isang bagyong paparating. "Hindi nabibili ng pera mo ang dignidad ko, Ramon." Mahinahon, ngunit mariing sagot ni Letty. "Ang bawat sentimong kinikita ko rito ay galing sa pagod at katapatan. Bagay na hindi mo kailanman maiintindihan." Lalong nagngit-ngit ang mukha ni Clarissa sa narinig. Lumingon siya sa isang lalaking kasama nila at nagbigay ng isang mabilis na senyas gamit ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, lumapit ang lalaki sa malaking kaldero kung saan nakasalang ang mainit na sarsa ng adobo na ilang oras na pinakuluan ni Letty. Gamit ang kanyang paa, marahas niyang tinadyakan ng kalan, dahilan upang tumagilid ang kaldero. Ang mainit na sabaw ay dahan-dahang humalik sa semento, lumilikha ng isang madilim at umuusok naman siya sa sahig, habang ang bango ng mga pampalasa ay nahaluan ng amoy ng nasunog na basura. Ngunit bago pa man makapagsalita si Clarissa ng kanyang panguuyam, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpabago sa daloy ng hangin. Ang mga suki ni Letty, mga kargador mula sa palengke, mga driver ng daip at mga ordinaryong manggagawa na tahimik na kumakain ay sabay-sabay na tumayo mula sa kanilang mga upuan. Ang kanilang mga mukha ay balot ng matinding pagkadismaya at galit. Binuo nila ang isang matibay na pader ng mga tao sa paligid ni Letty. Ang kanilang mga titig ay nakapako sa mag-asawang Delgado na tila ba sila ang mga mananalakay sa isang banal na lupain. "Huwag niyo kaming takutin dito," wika ng isang matandang kargador. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang pagkain ni Aling Letty ay ang tanging nagbibigay sa amin ng lakas para mabuhay. Wala kayong karapatang bastusin ang kanyang pinaghirapan. Sa gitna ng tensyon, lumitaw si Attorney Gabriel mula sa likuran. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na tubig na nagpatahimik sa nagbabagang paligid. Inayos niya ang kanyang salamin at tumingin kay Ramon ng may halong pait at awtoridad. "Mabutit narito ka, Mr. Delgado?" Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay tumpak at walang alinlangan. "Pinapadali mo ang trabaho ko. Bukod sa paninira ng ari-arian at harassment na ginagawa mo ngayon,
sa harap ng maraming saksi. Baka gusto mo ring pag-usapan natin ang tungkol sa mga utang mo sa isang grupong hindi mo dapat kinalaban. Alam mo ba na ang mga taong pinagkakautangan mo ay nagsisimula na ring magtanong kung nasaan ang iyong kinaroroonan? Biglang namutla si Ramon. Ang kanyang labi ay nanginig at ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa titig ni Gabriel. Ang banggit tungkol sa mga pinagkakautangan ay tila isang balaraw na tumama sa kanyang pinakainiingatang lihim. Nang hindi nakapagsalita, marahas niyang hinila si Clarissa patungo sa kanilang sasakyan. Ang tunay na ingay ng pagkiskis ng sapatos sa lupa at ang mabilis na pag-andar ng SUV ay tila isang hudyat ng kanilang kahiyahiyang pagtakas. Naiwan si Letty na nakatitig sa natapong sabaw sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nayanig, ngunit hindi ito dahil sa lungkot. Ramdam niya ang mga kamay ng kanyang mga kapitbahay na marahang tumatapik sa kanyang likuran, mga haplos ng pakikiramay at suporta. Lumapit si Gabriel at inilapag ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Letty na nakahawak pa rin sa sandok. "Hindi ka na nag-iisa, Letty," bulong ng abogado. Ang kanyang tinig ay puno ng isang uri ng init na nagpapawi sa anumang lamig ng takot. Sa loob ng umaandar na sasakyan, ang katahimikan ay tila isang dambuhalang bigat na sumasakal kay Ramon. Si Clarissa ay pulang-pula sa matinding hiya at galit. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Sa gitna ng mabilis na pagtakbo ng sasakyan, kinuha niya ang kanyang bag at marahas na inihampas ito sa braso ni Ramon bago mabilis na itinaas ang kanyang palad. Ang matunog na paglapat ng palad ni Clarissa sa pisngi ni Ramon ay nagdulot ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng sasakyan. "Duwag ka! Pinahiya mo ako sa harap ng mga taong basurang iyon!" Sigaw ni Clarissa. Ang kanyang muka ay tila isang demonyong nag-aalab. "Tandaan mo ito, Ramon. Kapag tuluyan nang nawala ang pera mo, hinding-hindi mo na ako makikita kahit anino ko man lang." Naiwan si Ramon na nakahawak sa kanyang namumulang pisngi, habang ang bawat segundo ng kanilang paglayo ay tila isang mabilis na paglapit sa bangin ng kanilang sariling pagkawasak. Sa kabilang banda, si Letty ay dahan-dahang lumuhod upang linisin ang natapong pagkain, ngunit sa kanyang isipan, isang bagong katanungan ang pilit na umuusbong. Hanggang kailan magtatagal ang galit ni Clarissa bago ito maging isang lason na tuluyang papatay sa huling koneksyon ni Letty sa kanyang anak na si Miguel, na bumubuo sa pangalang kusina ni Letty ay nagniningning sa ilalim ng gintong liwanag. Isang patunay ng muling pagkabuhay ng isang kaluluwang minsan nang itinapon sa putikan. Ang bango ng sariwang bulaklak at ang samyo ng bagong lutong tinapay ay humahalo sa hangin, nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan at tagumpay. Sa loob, ang bawat lamesa ay maayos na nakahanay, ang mga porselanang plato ay kumikinang, at ang mga tauhan ay abala sa huling paghahanda para sa grand opening. Si Letty ay nakatayo sa gitna ng bulwagan, suot ang isang malinis at kagalang-galang na uniforme ng chef. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pait, ay nagliliyab ngayon sa kagalakan habang pinagmamasdan ang bunga ng kanyang pagtitiis. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng isang madilim at magulong opisina, ang kapaligiran ay tila isang kabaong na dahan-dahang isinasara. Si Ramon ay nakaupo sa likod ng kanyang malaking lamesa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay lubog sa puyat at takot. Ang mga dokumento ng foreclosure at mga demand letter mula sa bangko ay nagkalat sa sahig gaya ng mga tuyong dahon. Sa gitna ng kanyang desperasyon, kinuha niya ang isang kristal na baso at marahas itong inihagis sa pader. Ang pagtama ng kristal sa semento ay nagresulta sa pagkakapira-piraso nito, isang malinaw na simbolo ng kanyang gumuho ng imperyo. Walang natira sa kanyang yaman. Tanging ang mga anino ng kanyang mga maling desisyon ang nananatiling kasama niya. Samantala, sa loob ng kanilang mansyon,
Na tila unti-unti nang nilalamon ng katahimikan, si Clarissa ay abala sa isang lihim na gawain. Sa loob ng kanyang silid, ang mga cabinet ay bukas at ang mga mamahaling damit ay nakatambak sa ibabaw ng kama. Maingat niyang inilalagay ang kanyang mga alahas at mga bundle ng perang itatago niya mula kay Ramon sa loob ng isang malaking maleta. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pag-iingat. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin sa pinto upang masigurong walang makakakita sa kanyang pagtataksil. Para kay Clarissa, ang barko ni Ramon ay lumulubog na at wala siyang balak na sumama sa paglalakbay nito patungo sa kailaliman. Isang gabi na lamang at lilingon siya sa huling pagkakataon bago tuluyang iwan ang lahat. Bumalik ang eksena sa selebrasyon sa restaurant ni Letty. Ang gabi ay puno ng tawanan at musika. Ang mga suki ni Letty, ang mga taong tumulong sa kanya noong siya ay wala pa, ay naroon lahat, nakadamit ng kanilang pinakamahusay na kasuotan. Tumayo si Letty sa maliit na entablado. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa labis na emosyon habang nagbibigay ng pasasalamat. Binanggit niya ang pangalan ni Cheia Flora, ang kanyang gabay, at higit sa lahat, ang pangalan ni Gabriel, ang lalaking naging sandigan niya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa akin, wika ni Letty habang nakatingin kay Gabriel na nasa harapang lamesa. Para ito sa lahat ng kababaihang sinabihang wala silang kwenta. Para ito sa katotohanang ang pag-ibig ay hindi dapat nakakasakit, kundi nagpapagaling. Matapos ang programa, nagkaroon ng pagkakataon ang dalawa na mapag-isa sa isang sulok ng balkonahe. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanilang mga mukha habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Dahan-dahang ibinaba ni Gabriel ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Letty sa ilalim ng lamesa. Ang bawat daliri nila ay magkakawing isang tahimik na pangako ng katapatan at proteksyon. Isang matamis at banayad na kuryente ng pag-ibig ang dumaloy sa pagitan nila. Isang damdaming hindi kailangang bigkasin ng bibig upang maunawaan ng puso. Ang pagkakalapit ng kanilang mga balikat at ang init ng kanilang mga palad ay sapat na upang malaman ni Letty na sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang totoong tahanan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binalot ng isang nakatutulig na tunog mula sa bulsa ni Letty. Ang pag-vibrate ng kanyang cellphone ay tila isang babala ng isang paparating na sakuna. Sa pagtingin niya sa screen, ang pangalan ni Miguel ang lumitaw. Agad niyang sinagot ang tawag, ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi ang masayang boses ng anak. Mama! Mama! Tulungan niyo po ako. Ang boses ni Miguel ay puno ng matinding takot at hirap sa paghinga. Maririnig sa kabilang linya ang tila mabilis na paglamon ng apoy sa mga tuyong materyales. Ang bawat paglamat ng kahoy sa init ay tila mga latigong humahampas sa pandinig ni Letty. Mama, mausok po rito sa kwarto ko. Ayaw pong bumukas ng pinto. Mama, natatakot po ako. May apoy na po sa labas. Nanigas ang buong pagkatao ni Letty. Ang kanyang hawak na baso ng juice ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Tumama sa sahig at nagkalat ang likido, gaya ng mabilis na pagkalat ng takot sa kanyang dugo. Ang kanyang paningin ay nagdilim habang ang boses ng kanyang anak ay unti-unting humihina sa kabilang linya. Paano niya maililigtas ang kanyang kaisa-isang buhay sa gitna ng nagngangalit na apoy na tila nagnanais na tapusin ang lahat ng kanyang pinaghirapan? Ang bawat segundo ng paglalakbay patungo sa mansyon ng mga Delgado ay tila isang walang katapusang paghihirap para kay Letty. Sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan ni Gabriel, ang tanging naririnig ay ang mabilis at kapos na paghinga ni Letty habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib na tila ba sinusubukan niyang pigilan ang pagkadurog ng kanyang puso. Mula sa malayo, ang madilim na langit ay nabahiran ng isang nakatatakot na kulay kahel at pula. Isang babala
na ang apoy ay tuluyan ng nananaig sa lugar na minsan niyang tinawag na tahanan. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng gate, ang tumambad sa kanila ay isang impyerno sa lupa. Ang malalaking dila ng apoy ay dahan-dahang gumagapang sa mga puting pader ng mansyon, nilalamon ang mga kurtinang seda at ang mga mamahaling kasangkapan. Ang bawat paglamat ng mga tuyong kahoy sa init at ang malakas na pagputok ng mga salamin sa bintana ay tila mga hiyaw ng sakit mula sa naglalahong karangyaan. Ang usok ay makapal at madilim, bumabalot sa buong paligid na tila isang dambuhalang kumot ng kamatayan. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Ramon mula sa pangunahing pinto. Ang kanyang muka ay puno ng uling. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Ngunit sa halip na iligtas ang kahit sino, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa isang itim na briefcase na naglalaman ng kanyang mga huling dokumento at pera. Madalas siyang lumingon sa likuran habang mabilis na tumatakbo palayo sa naglalagablab na bahay, hindi man lang tinitingnan kung may sumusunod sa kanya. Ramon, nasaan si Miguel? Ang sigaw ni Letty na tila isang hiyaw ng isang sugatang leon habang pilit siyang kumakawala mula sa pagkakahawak ni Gabriel. Tumingin si Ramon kay Letty nang may halong pait at duwag na ekspresyon. Nasa itaas. Ayaw bumukas ng pinto. Wala na akong magagawa, Letty. Masusunog na ang lahat. Pagkatapos ay mabilis siyang nagpatuloy sa pagtakbo patungo sa kanyang sasakyan. Iniwan ang kanyang sariling dugo at laman sa loob ng nagbabagang kabaong. Wala nang pag-aalinlangan. Binitawan ni Letty ang lahat ng kanyang takot. Binalot niya ang kanyang mukha ng kanyang basang epro at mabilis na tumakbo patungo sa loob ng mansyon. Hindi siya pinigilan ng init na tila nagnanais na sunugin ang kanyang balat o ng makapal na usok na pilit na pumapasok sa kanyang mga baga. Ang tanging gabay niya ay ang tinig ng kanyang anak na paulit-ulit na tumatawag sa kanyang isipan. Sa loob ng ospital, ang amoy ng gamot at ang puting liwanag ng mga ilaw ay nagbigay ng isang uri ng nakabibinging katahimikan matapos ang unos. Nakaupo si Letty sa tabi ng kama ni Miguel. Ang kanyang mga kamay ay may mga benda dahil sa pagkapaso, ngunit hindi niya nararamdaman ang hapdi. Ang tanging mahalaga ay ang mahina ngunit regular na paghinga ng kanyang anak na ngayon ay mahimbing na natutulog sa ilalim ng oxygen mask. Marahang hinaplos ni Letty ang noo ng bata. Ang kanyang mga luha ay tahimik na gumugulong at bumabagsak sa puting kumot. Mga butil ng pasasalamat na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Pumasok si Gabriel sa silid. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng labis na pagkapagod, ngunit may kasamang katiyakan. Tumayo siya sa likod ni Letty at marahang inilapag ang kanyang kamay sa balikat ng babae. Isang tahimik na suporta na nagsasabing tapos na ang panganib. Safe na si Miguel, Letty, sabi ng doktor. Wala namang malalang pinsala sa kanyang mga baga. Mahinahong wika ni Gabriel. At tungkol kay Ramon, hindi na siya makakalayo. Sa labas ng ospital, sa malawak na silyadong semento ng parking lot, ang pula at asul na liwanag ng mga sasakyan ng pulisya ay nagbibigay ng isang mabalasik na kulay sa paligid. Si Ramon ay nakatayo sa tabi ng kanyang SUV. Ang kanyang briefcase ay nasa sahig na at nakabukas, nagkakalat ang mga papel na wala ng halaga. 2 opisyal ng batas ang dahan-dahang lumapit sa kanya. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang malamig na tunog ng bakal na komandado sa kanyang mga pulso ay tila isang huling hatol sa kanyang mga kasalanan. Ramon Delgado, you are under arrest for multiple counts of fraud, forgery, and child endangerment. Ang tinig ng pulis ay mariin at walang emosyon. Tumingala si Ramon sa itaas, sa bintana ng ospital kung nasaan ang kanyang mag-ina. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang kanyang sariling anino na unti-unting nilalamon ng dilim. Ang bawat hakbang niya patungo sa sasakyan ng pulis ay tila isang paglubog sa isang hukay
na siya rin ang humukay. Nang muling bumalik si Letty sa pagkakatingin sa kanyang anak, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na dahan-dahang nanunuot sa kanyang kaluluwa. Ang apoy ay tumupok sa kanyang nakaraan, ngunit sa gitna ng mga abo, isang bagong buhay ang nagsisimulang sumibol. Isang katanungan na lamang ang nananatili sa kanyang puso. Sa paglalaho ng usok at pagtatapos ng galit, handa na ba siyang harapin ang huling hamon ng katarungan para sa isang bukas na puno ng liwanag? Ang loob ng bulwagan ng katarungan ay binalot ng isang malamig at formal na katahimikan. Isang uri ng katahimikang tila bumibitay sa bawat hininga ng mga taong naroon. Ang amoy ng lumang papel at semento ay humahalo sa bigat ng tensyong nagmumula sa magkabilang panig. Nakaupo si Letty sa likod ng lamesa ni Attorney Gabriel. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa kanyang kandungan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang tanging mababanaag ay ang isang uri ng katahimikang nanggagaling sa isang taong wala nang balak pang lumingon sa dilim. Sa kabilang bahagi, si Ramon ay nakaupo sa upuan ng akusado. Ang kanyang dating makisig na anyo ay naglaho na, pinalitan ng isang tila basang sisiw na hindi makatingin ng diretso. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang barong ay may mga lukot na tila simbolo ng kanyang mabilis na pagbulusok. Sa bawat pag-ikot ng mga mata ng mga tao sa loob ng korte, lalong lumulubog ang kanyang balikat. Nagsimula ang paglilitis sa pamamagitan ng agresibong pagtatanong ng abogado ni Ramon. Sinubukan nitong gibain ang pagkatao ni Letty. Binuhay ang mga maling akusasyon na siya ay isang pabayang asawa at isang inang may problema sa pag-iisip. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng abogado ay tila mga talsik ng putik na naglalayong dungisan ang puting damit ni Letty. Your Honor, hindi ba't mas mainam na manatili ang bata sa isang tahanang may kakayahang pinansyal kaysa sa piling ng isang inang nagsisimula pa lamang sa isang maliit na karinderya? Ang tanong ng abogado na may halong pangungutya. Ngunit hindi natinag si Gabriel. Nanatili siyang kalmado habang dahan-dahang tumatayo at inilalabas ang mga huling alas ng kanilang kaso. Ang bawat paglatag niya ng mga dokumento sa harap ng huwes ay tila mga hakbang ng isang sundalong patungo sa tiyak na tagumpay. I object, Your Honor. Ang kakayahang pinansyal na sinasabi ng depensa ay nanggaling sa pandaraya. Ang mariing pahayag ni Gabriel. Narito ang ulat mula sa isang handwriting expert na nagpapatunay na ang lahat ng dokumento ng paglilipat ng ari-arian ay may huwad na pirma. At narito rin ang mga kopya ng bank transfers ni Mr. Delgado patungo sa mga shell companies sa labas ng bansa. Mga pondong kinuha niya mula sa mga ari-ariang dapat ay pagmamay-ari rin ng aking kliyente. Ang bawat ebidensyang inilatag ni Gabriel ay tila isang malakas na hampas ng katotohanan na nagpatahimik sa buong silid. Nang tawagin si Letty sa book ng saksi, ang bawat hakbang niya ay naging hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Tumingin siya sa huwes at sa unang pagkakataon, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang nararamdaman. Sa loob ng 10 taon, ibinigay ko ang lahat bilang asawa at ina. Naniwala ako na ang pag-ibig ay sapat na upang mapanatili ang isang tahanan. Ngunit na-realize ko na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pera o bahay. Ito ay tungkol sa aking karapatan na maging malaya at ang karapatan ng aking anak na lumaki sa piling ng isang taong hindi siya gagamitin bilang kasangkapan sa kasakiman. Ang bawat salita ni Letty ay puno ng emosyon, dahilan upang ang ilan sa mga nanonood ay dahan-dahang kumuha ng kanilang mga panyo. Nang ibigay ng huwes ang huling hatol, ang tanging maririnig sa silid ay ang mabilis na pagtibok ng mga puso. Binabawi ng korteng ito ang lahat ng mga dokumentong may huwad na pirma. Ang ganap na karapatan sa pangangalaga kay Miguel Delgado ay ibinibigay kay Maribel Letty Montemayor. Bukod dito, ang akusadong si Ramon Delgado
ay napatunayang nagkasala ng falsification of public documents at child endangerment. Ang pagbaba ng hatol ay tila isang hudyat ng muling pagsikat ng araw sa buhay ni Letty. Sa labas ng korte, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Habang naglalakad si Letty sa mahabang pasilyo, nakita niya ang kanyang dating biyenan, si Doña Imelda, na ngayon ay nakaupo sa isang bangko, nakatungo at walang tigil sa pagluha. Nang makita si Letty, tumayo ang matanda at dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahawak sa braso ni Letty. Letty, hiha, patawarin mo ako. Huwag mo sanang hayaang mabulok ang anak ko sa kulungan. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Ang pagmamakaawa ng matanda ay tila isang tuyong dahon na nililipad ng hangin. Tiningnan ni Letty ang matanda ng may halong lungkot at awa, ngunit walang bakas ng pag-aalinlangan. Marahan niyang inalis ang kamay ng biyenan at kumuha ng isang malinis na tissue mula sa kanyang bag bago ito iniabot sa matanda. Ang katarungan po ay may sariling daloy, Doña Imelda. Hindi ko na po hawak ang kapalaran ni Ramon. Ang hawak ko na lang po ngayon ay ang aking anak at ang aming kinabukasan. Lumakad si Letty patungo sa parking lot kung saan naghihintay si Gabriel at Miguel. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang pag-iwan sa lahat ng pighati ng nakaraan. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng sasakyan, ang kanyang pansin ay naagaw ng isang balita sa radyo na mabilis na kumalat sa mga balita sa telebisyon sa loob ng labi ng korte. Ang mukha ni Clarissa ay lumitaw sa screen, gusot ang buhok at may mga bakas ng pasa sa muka habang pinapangunahan ng mga pulis patungo sa isang sasakyan. Isang malaking twist sa kasong Delgado, wika ng reporter sa telebisyon. Ang suspek na si Clarissa Delgado ay nadakip sa isang abandonadong bodega malapit sa port matapos itong tangkaing takasan ang mga awtoridad kasama ang kanyang kuta ng mga illegal recruiters. Ngunit ang mas nakabibigla ay ang mga bagong ebidensyang natagpuan sa kanyang possession na nag-uugnay sa kanya sa isang mas madilim pang krimen na hindi inaasahan ng lahat. Nanigas si Letty sa kanyang kinaroroonan. Ang balitang ito ay tila isang panibagong pinto na bumukas, isang pinto na maaaring magdala ng mas malalim pang lihim tungkol sa pagkawala ng ilang mahahalagang bagay sa kanyang buhay. Ano ang krimeng ito na tinutukoy ng mga awtoridad at paano nito babaguhin ang huling bahagi ng paglalakbay ni Letty patungo sa tunay na katahimikan? Ang bawat tunog ng sapatos ni Letty sa malamig at malinis na semento ng presinto ay tila isang mabigat na hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang kabanata ng kanyang buhay. Ang amoy ng lumang bakal, tinta, at ang singaw ng kape mula sa mesa ng mga pulis ay humahalo sa bigat ng hangin sa loob ng gusali. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang bawat daliri niya ay payapang nakakuyom. Isang tanda ng kapayapaang nahanap niya sa gitna ng unos. Nang makarating siya sa harap ng rehas ng selda, tumambad sa kanya ang isang anyo na halos hindi na niya makilala. Si Clarissa, ang babaeng dati ay laging mabango sa mamahaling pabango at nakasuot ng mga designer na damit, ay nakaupo ngayon sa isang sulok ng sementadong sahig. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay may mga bakas ng pasa mula sa pakikipag-away sa kanyang mga kuta. At ang kanyang mga mata ay lubog sa puyat at takot. Ang bawat paghinga nito ay tila isang pakikipagbuno sa sariling anino. Pagkakita kay Letty, mabilis na tumayo si Clarissa at lumapit sa rehas. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga kamay sa bakal ay nagdulot ng isang matalim na panginginig sa paligid. Letty! Letty! Salamat at dumating ka! Ang boses ni Clarissa ay paos at puno ng desperasyon. Please, Letty, iurong mo ang demanda. Nagmakaawa ako sa'yo. Niloko lang ako ng mga kasama ko. Kinuha nila ang lahat ng pera ko at iniwan ako sa kalsada. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Napilitan lang ako dahil sa takot kay Ramon.
Tiningnan ni Letty ang babae nang may matinding katahimikan. Ang kanyang titig ay hindi na puno ng puot, kundi ng isang malalim na awa na tila ba tinitingnan niya ang isang tuyong dahon na malapit nang maging abo. Clarissa, hindi ang mga kasama mo ang naglagay sa iyo rito. Mahinahong sagot ni Letty. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na agos ng tubig sa gitna ng katahimikan. Ang sarili mong mga desisyon at ang kawalan mo ng pagpapahalaga sa katotohanan ang gumawa ng rihas na ito. You didn't just steal my husband and my home. You tried to steal my soul and my child. Ang katarungan ay hindi isang bagay na maaari mong pakiusapan kapag talo ka na. Pero Letty, magpinsan tayo. Utang na loob, maawa ka sa akin. Patuloy ang pag-iyak ni Clarissa habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Letty sa pagitan ng mga bakal. Dahan-dahang lumapit si Letty, sapat upang makita ang bawat guhit ng takot sa mukha ni Clarissa. Ang utang na loob ay ibinibigay sa mga taong marunong magpahalaga sa biyaya. Pinatira kita sa bahay ko, itinuring kitang kapatid, pero tinumbasan mo iyon ng kamandag. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit, Clarissa? Hindi ang pagkawala ng yaman, kundi ang malaman na ang taong pinagkatiwalaan mo ang mismong kukuha ng huling piraso ng iyong kaligayahan. Sa sandaling iyon, inilabas ng isang pulis ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng mga ebidensyang nakuha mula sa posesyon ni Clarissa nang siya ay madakip. Sa loob nito ay ang isang gintong lock ng buhok, ang unang gupit ni Miguel na matagal nang nawawala sa koleksyon ni Letty. Nalaman ni Letty na matagal na pala itong kinuha ni Clarissa, hindi dahil sa mahal nito ang bata, kundi upang gamitin ito sa mga ritual ng pananakot at pagmamanipula sa isipan ni Letty noong sila ay magkasama pa. Nanlamig ang buong katawan ni Letty. Ang katotohanan ito, ang huling mitya na pumutol sa anumang natitirang ugnayan niya sa babaeng nasa harap niya. Ikaw ang nagkulong sa sarili mo, Clarissa. Mula pa noong pinili mong mamuhay sa inggit at kasinungalingan, naging bilanggo ka na ng sarili mong puso. Hinding-hindi ko na muling hahayaang masalita mo ang pangalan ng anak ko. Tumalikod si Letty. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang pagrerehistro ng kanyang ganap na kalayaan. Ang huling narinig niya ay ang manai na hiyaw ni Clarissa na tila isang hayop na nasugatan, isang tunog na dahan-dahang naglaho habang lumalabas si Letty patungo sa labas ng presinto. Paglabas niya, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap. Huminga siya ng malalim, dinadamdam ang bawat patak ng liwanag sa kanyang balat. Ang kanyang paglalakbay patungo sa katarungan ay malapit na sa huling hantungan. Ngunit nang makarating siya sa tapat ng kanyang restaurant, ang kusina ni Letty, napatigil siya. Sa tapat ng pintuan, sa ilalim ng dahan-dahang pagbagsak ng ulan, ay nakatayo ang isang lalaking tyope at tiyupeng-tiyupe. Si Ramon, na ang suot na barong ay basa na at puno ng dumi, ay nakaluhod sa gitna ng semento. Ang kanyang mukha ay nakatungo. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa paghikbi, habang ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha ng pagsisisi. Napatigil ang pag-ikot ng mundo ni Letty habang nakatitig sa lalaking minsan niyang ibinuhos ang buong buhay. Sa kabilang bahagi ng restaurant, nakita niya si Gabriel na nakatayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang hawak ang isang payong. Naghihintay kung ano ang magiging hakbang ng babaeng kanyang minamahal. Handang-handa na ba si Letty na harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan? O ang muling pagkikita nilang ito ni Ramon ay magbubukas ng isang bagong sugat na hindi pa ganap na naghihilom? Ang dahan-dahang pagbagsak ng ulan ay tila isang malungkot na simponya na bumabalot sa buong paligid, habang ang bawat patak nito ay humahalo sa maruming tubig sa kalsada. Nakaluhod si Ramon sa gitna ng semento. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa malamig na lupa at ang kanyang balikat ay nayayanig sa bawat hikbi.
na lumalabas sa kanyang dibdib. Wala na ang makisig at mayabang na lalaking minsan ay nagtaboy kay Letty. Ang tanging nasa harap niya ngayon ay isang anino ng nakaraan. Isang taong nilamon ng sariling kasakiman at ngayon ay humihingi ng limos ng awa. Dahan-dahang lumabas si Letty mula sa pintuan ng kanyang restaurant, bit-bit ang isang itim na payong. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang katiyakan. Ang tunog ng kanyang sapatos sa basang semento ay tila isang huling marcha patungo sa kanyang ganap na paglaya. Huminto siya ilang hakbang ang layo mula kay Ramon. Ang payong na hawak niya ay nagbibigay ng proteksyon sa kanya mula sa ulan, habang si Ramon ay nananatiling basang-basa, tila isang rebulto ng pagsisisi sa ilalim ng madilim na langit. Letty! Letty, please! Ang paos na tinig ni Ramon ay halos malunod sa ingay ng ulan. I lost everything. Clarissa took what was left, and then the bank took the house. Wala na akong matuluyan. I was so stupid, Letty. I was so blinded by ego and greed. Please, Nana, mahinga ako sa'yo. Let me see Miguel kahit sandali lang. I'm still his father. Tiningnan ni Letty ang lalaking minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang sarili. Sa loob ng mahabang panahon, inakala niya na ang sandaling ito ay magbibigay sa kanya ng matinding kagalakan. Ang makitang nagdurusa ang taong nanakit sa kanya. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Ramon, wala siyang naramdamang kahit anong tamis ng paghihiganti. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na pagkapagod at ang pagnanais na tuluyan nang putulin ang huling hiblaw ng sakit. Nakaluhod ka ngayon, Ramon, dahil wala ka nang mapuntahan. Mahinahong simula ni Letty. Ang kanyang tinig ay matatag at walang bakas ng galit. Nandito ka hindi dahil mahal mo kami ni Miguel, kundi dahil kailangan mo ng masisilungan. Noong kailangan ka namin, noong nagmamakaawa ako sa'yo, sa gitna ng ulan 10 taon na, ang nakalilipas, tinalikuran mo kami para sa pera at sa ibang babae. Pinanood mo kaming malunod habang ikaw ay nagpapakasasa sa karangyaan. I know. Patawarin mo ako, Letty. Gagawin ko ang lahat, magtatrabaho ako para sa inyo. Basta huwag mo lang akong itaboy. Ang desperadong sigaw ni Ramon habang sinusubukang abutin ang paa ni Letty. Ngunit marahang umatras ang babae. Pinapatawad na kita, Ramon. Ang mga salitang ito ay tila isang biglang paghinto ng ulan sa pandinig ni Ramon. Inangat niya ang kanyang mukha, may bahid ng pag-asa sa kanyang mga matang puno ng luha. Ngunit ang kasunod na sinabi ni Letty ay tila isang malamig na hangin na pumatay sa huling ningas ng pag-asang iyon. Pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran ko, at hindi dahil gusto kong bumalik ka sa buhay namin. Pinapatawad kita dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat mo sa puso ko. I am forgiving you so I can finally be free from you. Huminga ng malalim si Letty, dinadamdam ang kalayaang dulot ng kanyang mga salita. Ang kapatawarang ito ay ang huling bagay na ibibigay ko sa iyo. Tungkol kay Miguel, lalaki siyang alam ang katotohanan. Pagdating ng panahon, siya ang magpapasya kung gusto kanyang makita. Ngunit sa ngayon, ang pintuan ng buhay namin ay sarado na para sa iyo. Tumalikod si Letty at dahan-dahang naglakad pabalik sa loob ng kusina ni Letty. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pag-iwan sa isang madilim na kabanata. Sa pintuan, nakita niya si Gabriel na naghihintay. Ang mukha nito ay puno ng paghanga at pag-unawa. Nang makapasok si Letty, dahan-dahang isinarado ni Gabriel ang pinto. At ang tunog ng pagkakandado ng bakal ay tila isang pinal na hatol sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng kusina, kung saan ang bango ng mainit na tsaa at bagong luto na pagkain ay nagbibigay ng init, hindi na napigilan ni Letty ang kanyang sarili. Ibinaba niya ang kanyang payong at dahan-dahang sumandal sa pader. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang mayanig at ang mga luhang 10 taon niyang kinimkim ay tuluyan ng umagos. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng ganap na paghilom. Lumapit si Gabriel at walang salitang binalot si Letty
sa isang mahigpit at ligtas na yakap. Ang init ng katawan ng lalaki at ang amoy ng malinis na papel at kape ay tila isang gamot na tumatapos sa huling hapdi ng kanyang mga sugat. Sa yakap na yon, naramdaman ni Letty na sa wakas, tapos na ang laban. Ang unos ay lumipas na, at ang tanging natitira ay ang pag-asang bitbit ng bagong umaga. Kinuha ni Letty ang isang panulat at ang kanyang lumang kwaderno ng mga recipe. Sa ilalim ng huling pahina, nagsimula siyang sumulat ng isang bagong formula, hindi lamang para sa isang ulam, kundi para sa isang buhay na malaya, matatag, at puno ng pag-ibig na hindi na muling. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga alaala ng pait at pinapalitan ng mga ito ng tamis ng tagumpay at kapayapaan. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay marahang nanunuot sa malalaking bintanang salamin ng kusina ni Letty, na ngayon ay isa na sa pinakasikat na destinasyon ng mga naghahanap ng pagkaing may kaluluwa. Ang bango ng sariwang pandesal, hinaluan ng samyo ng matapang na kape, at ang pamilyar na bango ng sinangag ay pumupuno sa buong gusali, nagbibigay ng init na hindi kayang tapatan ng kahit anong yaman. Si Letty ay nakatayo sa likod ng kanyang modernong counter, suot ang kanyang puting uniforme na may burda ng kanyang pangalan sa kulay gintong sinulid. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagod. Sa halip, ang kanyang mga pisngi ay may malusog na kulay at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bawat pagbati niya sa mga suki. Hindi na lamang siya isang kusinera, siya na ang nagpapatakbo ng isang pundasyon na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, tinuturuan silang magluto upang mahanap ang kanilang sariling lakas at kalayaan. Lumapit ang isang binata na halos kasing tangkad na niya. Si Miguel, na ngayon ay nasa kolehiyo na, ay may dalang isang kumpol ng mga sariwang bulaklak. Ang kanyang ngiti ay tila isang salamin ng kagalakan na matagal na nilang pinangarap. Happy anniversary po sa restaurant, ma. Look, I brought this for you and Abuela's altar. Wika ni Miguel habang marahang inilalagay ang mga bulaklak sa tapat ng larawan ni Abuela Rosa. Ang bawat haplos ng bata sa frame ng larawan ay puno ng paggalang at pagmamahal. Salamat, anak. Your abuela would be so proud of you. Sagot ni Letty. Ang kanyang tinig ay puno ng giliw habang inaayos ang buhok ng kanyang anak. Sa bawat tibok ng kanyang puso, ramdam ni Letty ang katarungang nahanap niya, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng pagbuo ng isang buhay na malayo sa dilim. Sa isang sulok ng restaurant, nakaupo si Gabriel, abala sa pagbabasa ng ilang legal na dokumento para sa kanilang pundasyon. Nang mapansin niyang nakatingin si Letty, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit. Walang ingay ang kanyang bawat hakbang sa malinis na tile, at nang makarating siya sa tabi ng babae, marahan niyang inilagay ang kanyang braso sa likuran ni Letty. Everything is ready for the event later, mahal. The ladies are so excited to hear your speech. Bulong ni Gabriel, ang kanyang tinig ay may halong init na tila isang kumot sa malamig na gabi. Sa nakalipas na mga taon, si Gabriel ay nanatiling hindi lamang isang asawa, kundi isang katuwang sa bawat laban at bawat tagumpay. Salamat, Gabriel. Kung hindi dahil sa iyo, baka nanatili akong nakatali sa nakaraan. Sagot ni Letty, habang dahan-dahang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang init ng kanilang pagkakalapit at ang payapang ugnayan ng kanilang mga daliri ay sapat na upang malaman ng sino mang makakakita na ang kanilang pag-iibigan ay bunga ng isang paghihilom na dumaan sa apoy. Minsan, nakatatanggap pa rin si Letty ng mga balita tungkol sa nakaraan. Si Ramon ay nananatili sa loob ng kulungan. Ang kanyang yaman ay naglaho ng parang bula. At ang tanging kasama niya ay ang mga liham ng pagsisisi na hindi na kailanman binubuksan ni Letty. Si Clarissa naman ay balitang nananatili sa isang pasilidad para sa mga may sakit sa pag-iisip, patuloy na binubulag ng kanyang sariling mga kasinungalingan at inggit. Ngunit para kay Letty, ang mga pangalang ito ay tila mga salitang nakasulat sa tubig, mabilis na nabura
At wala ng halaga. Ang kanyang kapatawaran ay ganap na dahil hindi na nito kayang saktan ng kanyang kasalukuyan. Bago magsimula ang serbisyo para sa tanghalian, nagtungo si Letty sa kanyang opisina at kinuha ang lumang kahong kahoy ni Abuela Rosa. Ang kahoy nito ay mas makintab na ngayon dahil sa madalas na pag-aalaga. Binuksan niya ito at tinitigan ang huling pahina ng kanyang kwaderno. Doon, sa ilalim ng lahat ng mga recipe ng ulam, ay nakasulat ang kanyang sariling recipe para sa kaligayahan, isang takal ng katatagan, 2 kutsara ng katarungan, at saganang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Ipinid ni Letty ang kahon at marahang hinaplos ang ukit nito sa huling pagkakataon. Ang bawat lamat ng kahoy ay tila isang mapa ng kanyang paglalakbay, mula sa pagiging basahan sa gitna ng ulan, hanggang sa pagiging isang reyna ng sarili niyang kapalaran. Lumabas siya ng silid nang may ngiti sa mga labi, handang harapin ang panibagong araw na puno ng liwanag. Sapagkat natutunan niya na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapatumba sa kaaway, kundi ang pagtayo ng matatag at ang pagkakaroon ng pusong marunong muling magmahal matapos mawasak. Dito nagtatapos ang kwento ng isang pusong tinupok ng apoy, ngunit muling nabuo sa loob ng isang simpleng kusina ng pag-asa.